Ang nakita ko po, ang sa introductory or kaya opening statement Mhm. ng Defense Counsel ni VP Sara at saka nilang prosecutors. Yes. The same po na observation ko noon, nung nasa house pa ito, ang kasong ito, ay this is a fishing expedition. Kasi ang mga ebidensyang dinala nila sa Senate ay mga ebidensyang nakuha nila sa kanilang fishing expedition. In other words, yung mga complaint, ang mga pinadala nilang ebidensya sa Senate, kalakip doon, ang mga ebidensyang hindi naman na-i-attach o kalakip sa complaint. Kung kaya, sinabi ng ibang congressman na hindi naman pwedeng ang House Committee ang siyang naghahanap ng ebidensya para sa complainant. Okay. Yun ang fishing expedition na tinatawag. Kasi yung mga nangingisda ba sila ba? Namimingwit sila nangingisda sila ng mga ebidensya. Sila mismo ang Committee on Justice. Kaya kahit hindi nakalakip dyan sa complaint, sinama nila sa pagsabit doon sa tinatawag nating nilang articles of impeachment. Yung articles of impeachment po, yun po ang official name ng kung nanalo na sa House of Representatives yung complainant, ang articles of impeachment ay nanggagaling naman sa Committee on Justice at sa House of Representatives. So, alakip doon sa articles of impeachment na sinumite nila sa Senado, ang mga kung ano-anong dokumento na ni-require ng House Committee kahit na hindi po yun kalakip sa complaint. Ngayon, mabuti naman at kahit may question ngayon sa Supreme Court tungkol sa validity ba ng trial na yan, kasi bakit hindi si SP Gatchalian ang nagpe-preside? Bakit ibang senador? Pending ko na petition ngayon, si Attorney Torion sa Supreme Court. Ngayon, be that as it may, mabuti na rin na si Chis Escudero ang andyan kasi marunong siya sa rules of court. Kasi isa yan sa mga malaking question Opo. Tatanggapin ba ng Senado ang mga dokumento o video na pinagsumite nila kahit hindi ito kasama sa articles of impeachment? Isa yan sa mga issues dapat sa pre-trial. Hindi ko alam kung nasama yan dyan. Pero dapat isa yan sa mga issue kasi example yung record sa BIR ni na Attorney Man Scarpio at ni VP Sara bilang mag-asawa. Diba, nag-file sila ng income tax nila? Oo. Di ba, sinabi na ng House Committee, ang BIR, na ipadala ang lahat ng mga tax records nila? Oo. Noong sila si VP ay, anong pangalan nito? Vice President, at pati na nga yung mayor pa siya. Pati yung mga hindi nakasama sa termino niya as Vice President or Secretary of DepEd. Pinagsasabihan nila Ngayon, nagsabit naman ng records, nagdala ang BIR ng box na nakasara, silihado. Pero hindi binuksan ng BIR doon sa House Committee. Sabi ng BIR, bawal po yan sa batas, sa National Internal Revenue Code, na isawalat namin sa publiko ang mga tax records ng mga individual na taxpayer. Bawal po yan talaga sa batas. Kung baga, sila na po ang humingi sa amin at ibibigay namin sa kanila. At sila na ang magbigay kung kanino nila ibigay. Pero hindi po pwede kaming magbukas niyan. Kaya, di ba, pag naalala nyo, sarado pa rin yung box na yon nung dumating siya sa Senate. Opo. At pinabalik Yung box yata. na yon, yung box na yon, ang issue doon, admissible ba yon? Tatanggapin ba yon ng Senado bilang hukuman? Kasi sinasabi nga ng BIR, hindi sila bubukas niyan dahil bawal yan sa National Internal Revenue Code o batas ng kung saan yun ang pinapa-enforce o implement ng Bureau of Internal Revenue. Kaya, ang ginawa ni Senator Chis Escudero as presiding officer, pinabalik niya sa BIR ang box. Hindi po ba? Yes, okay. Pinabalik niya, dahil sinabi niya, dumating yan dito, sarado. Ayaw buksan ng BIR. At ayon sa batas, sa National Internal Revenue Code, ay hindi natin yan mabubuksan, na hindi tayo lalabag sa batas. Kaya isusoli natin ngayon siya, ang box na yan, sa BIR. Yan ang tinatawag na ruling ng presiding officer sa inadmissibility or admissibility. Yan example. Kung si Senator Gatchalian pa ang presiding dyan, nako, mga ngamote talaga siya.
Dahil hindi naman siya abogado, kahit gaano po siya katalino, hindi niya talaga mababasa yung rules of court ng 3 linggo. Maintindihan kaya niya. Kaya tatanong muna siya sa mga abogado niya. At mabuti na lang kung mga abogado niya ay magaling din sa practice at sa rules of court. O kaya profesor. Abutin mo sila ng siyam-siyam dyan. Kung si Senator Gatchal, si SP Gatchalian ang presiding. So, sa akin naman, may question pa yung validity ng pagka-presiding ni Jesus Cordero. Pero habang wala pa namang ruling ang Supreme Court doon, ay mabuti na lang at siyang nagro-ruling, ay presiding officer. Kasi nga, kung si Senator Gatchalian, ay naku, napaka-disorderly na po siguro ng trial ngayon dahil maghihintay ka pa ng ruling. Magkukonsulta pa siya. Yan po ang kaibahan ng mga abogado sa hindi abogado na senador. Kaya sabihin po ninyo, itong mga abogado, bakit kayo lang ba may alam sa batas? Opo. Oo. Opo, kasi nag-aral po naman kami Nag-aral. niyan 5 taon, tapos Yeah. nag-review pa kami, yung iba nga dyan, take 3, di ba? Yes, opo. Si BP Saro, take 1 lang yun mahirap po talaga mag-aral ng batas. Yan. So, mga kababayan, sana po, eleksyon na ito, dapat naman po mga senador dyan, kung maayos naman po mga kandidatong abogado, mas maganda naman na, mas magaling naman talaga sa batas dahil mambabatas sila ng mga abogado, o lalo na ngayon at may impeachment. O kagaya niyan, isa pang mistake isa pa. Sample, Mhm. Okay. Go ahead, attorney. si Senator Risa Ontiveros, Ano ginawa niya? nagta-trial na, di ba? Simula na. Apo. Nagpresent na nga ng ebidensya Yung inaantok na, na agent ng NBI, NBI. naantok. Si Mark Calilong? Oo, si Mark Antok. Kalilong. Si Kalilong, alias Boy Antok. Kayo talaga. Ang sleepy siya sleepy. Kung sa Seven Dwarfs pa siya, si Sleepy. Okay. Anyway, Okay, tuloy tayo. nagtatrial na. Nagpresenta na ng witness bigla itong si Senator Risa Ontiveros, nagtanong. Tapos, yan bang sinasabi ayon sa video, na sinabi ni BP Sara, na ipa niya, si President Bongbong Marcos, si First Lady, at si Martin Romualdez, paki-explain mo nga kung paano yan naging impeachable offense. Sabi niya, na? Kung hindi ka marunong sa batas, sa rules, sasabihin mo, inosente ka, sabihin mo, okay din yung tanong niya, no? Kasi yun din ang tanong Di ba ano yun? Kung offense yun, dapat criminal offense yun. Bakit yun impeachable? Treason ba yun? Bribery ba yun? Graft and corruption ba yun? Ano ba yun? Betrayal of public trust? Hindi naman. Kung titingnan mo, parang inosente yung tanong. Pero kung talagang palaliman mo, bakit yun tinanong ni Senator Risa doon sa stage na may witness na, meaning trial stage na? Tapos na yung mga introductory o opening remarks o statements. Tinatanong ngayon, para pagsagot, may explica ngayon. Di ba? May opportunity ngayon yung abogado ng prosecutors na private na mag-explain ngayon ng kanyang proof. Kaya nag-object si Attorney Senator Pia Cayetano, UP College of Law, triathlete, President of the Philippine Paddle Federation. Nag-object siya, sabi niya, Your Honor, I object to that question. That question should be stricken from the records. Dahil tapos na yung stage na yan, nasa trial na tayo. Hindi ka naman pwedeng magtanong ka doon ng hindi ayon sa sinabi ng testigo. Kung tinatanong niya ang testigo, paano naman yun makasagot? Paano yun maging impeachment offense? Siyempre, sasabihin niya, I am not qualified to answer that. Sagot niya yung abogado nila na gwapo ba, nagpapagwapo ba, nagbibinisaya ako ng para pakyot. Yan ang diferensya ng senador na abogada at senador na hindi abogada. Yan. Kaya, supal-pal na naman. Although maganda namang tanong yun kung talagang walang malisya yun, inosente yun baka nga naman din nga niya si abogado. Pero bakit niya sinabi at that stage of the trial? Bibigyan niya ngayon ng advantage ang prosecutors. Kaya nag-object si Senator Attorney Pia Cayetano. Okay. Yan ang explanation dyan bakit sila may sagutan. Ito kasing first witness nila, NBI. Hindi ko alam bakit when you open the curtain, ako when I practice law, many years, I practice almost every day in court. For how many years?
Abogado ako, 1985. So, ako ang pinakamalakas kong ebidensya, pag nag-open ang curtain ng korte, yun ang ilalabas ko. Sila, ang inuna nila, yung NBI agent, na magtitestify tungkol sa authenticity o genuineness ng video na yun ni BP Sara na sinabi niya na sinabi daw niya dun sa video, Si Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon, dahil yun ang opening nila, right away, di ba, mag-iisip ang tao kahit di abogado, paano naman yan naging impeachable? Parang hindi naman yan impeachable offense yung magbanta ka ng ganyan. Kung totoong nagbanta siya. Kung ma-interpret mo ba na nagbanta siya? Kasi it was based on a condition. Kung nila ako, or kung ako, if, you know, under mga decisions sa Supreme Court, yung mga ganyan, ano yan covered na yan hindi na nga yan threat Hindi nga yan threat Kasi ano yan may condition. Sasabihin ko sa mga mga tao ko, kung patas, teka muna, sabi ko. Bakit yun ang kanilang strongest witness? Baka yun ang kinoconsider na. Baka yun na ang pinakamatinding witness nila sa tingin niyo, attorney. Kaya siya ang unang inilabas. Hindi, kasi yun ang pinaggigigilan ni Bongbong at ni Lisa Yung pinagbantaan siya. Palagay ko kaya unang witness yun para mamaya mo, matras pa yung intelligent. Mamaya, ewan ko, baka posible namang umalis siya, di ba? Siguro baka inunan nila dahil available, pero sa akin, mali na weak na testimony ang inunan nila. Anyway, yung present nila ang witness na yun ng NBI. Ang prosecutor ba, kinwalify ba niya as expert witness? Maalala mo ba yun naalala niyo ba kung sinabi niya sa Senate Court? Pinakilala ho siya na kung ano yung kanyang mga experience at expertise bilang NBI agent. Correct. Tama. Pero sinabi ba niya na, Your Honor, we are offering the testimony of NBI agent so and so to prove or qualify him as expert witness. Sinabi ba niyang word na expert witness? Mukhang hindi ko napansin. Wala. Sinabi niya forensic investigator. Okay. Kasi bilib na bilib sila dito doon sa ang pangalan nun. Si Macalilong. Hindi ko alam, bilib na bilib sila doon sa prosecutor Si Attorney Ligutan. Magaling po si Chiljok na doon. Chiljok na lang pinauna nila. Naman, hindi niya kinwalify, correct me if I'm wrong, attorney, hindi niya kinwalify at inoffer as expert witness. That's the reason, dapat inuuna mo, Your Honor, may I offer the testimony of NBI agent so and so as an expert witness to prove his qualifications, may I proceed? Yan. Diba? Kasi kung kinuha niya as expert witness, edi sana madali trabaho niya. Sana pwede na siyang mag-direct saka leading questions. Leading questions, yung mga masasagot mo, sasagot na yes or no. Kasi kung hindi yan expert witness, bawal yung yes or no na mga tanong. Di ba? Leading questions. Nag-leading question siya dun Hindi nga nag-object yung isa Pero minsan, nag-misleading siya. Nag-object yung defense na misleading. Minsan, no basis siya. Sumagot nga ako, sumasagot ako dun sa Facebook ng iba. No basis. Nag-ruling naman si Senator Chis na no basis. Reform your question. Alam nyo, sana kung expert witness yun, edi madali na trabaho niya. Madali niya nang i-lead kung anong gusto niya. Hindi niya kinwalify as expert witness, kaya nahirapan siya. Biro mo tanungin niya, where in the video can you testify na sinabi yung Vice President na sasabihin niya, pinabi niya na si Bongbong, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Hindi siyempre natulala yung si NBI agent, Antok. Antok talaga. Natulala si NBI agent. Sabi niya, di ba ang haba ng video na yun? Mahaba yun. And so, where in the video? Mahaba yung video na yun, attorney. Hindi, sabi nga, defense kayo, i-play mo yung buong video. At May i-identify gets na. Tama naman. Kung ako din naman, what is your best evidence? Hindi ba the video? Why don't you just, because we will not, what do you call this, admit
that is true. That's indeed she said that. Diba? Kasi may context yun, may condition. That's your witness, that's your evidence. Hindi mo alam paano mo itanong para sagutin na mas madali ni NBI agent, anto? Oh. Di nahirapan, di nag-object yung defense counsel na that's vague. That's vague. Kung sa tinonto pa, that's vague you. That's vague you, Your Honor. That's vague. Kasi biro mo, kung 30 minutes yung video, where in the video? Oh, May isang oras hirapan siya doon, eh. oh. Tulo sipon niya doon eh. Tumulo sipon niya doon eh. Hirapan siya. Yan ang kaibahan ng mga abogado na marunong sa expert witness testimonies at yung hindi. I'm sure naman nag-practice na yun na matagal kasi mukha naman ang ganda ng boses eh. Pero kung hindi niya pinisent yun as, which is exactly what happened. He did not present him as expert witness. That's why he was not able to ask leading questions. So, Yun. so ngayon, Ayoko na nga magsalita dito eh kasi baka kunin na nila akong consultant. Pwede naman, pwede dahil naman, di yun ba? nga eh. Ayoko. Consultant, Ayoko po. pwede. Kasi tawa na lang po ako ng tawa dito habang inuubo. But anyway, attorney, Si Escudero ay 60 days for the prosecution. so meaning, Saka 30 days for the defense. Sabi, pero alam nyo, pag hindi naman matatapos yung testimony, extend nila. O kaya may magkasakit, o kaya, ewan, magka-LBM, gano'n. Siyempre may mga delay. Oo. Lumalabas kasi pag sinabing impeachment trial, syempre, paglalaanan din niya ng budget, attorney. For the, kung if I'm not mistaken, batay sa mga report na lumalabas, nasa isang araw lang ng impeachment trial, ang pondo na gagamitin is aabot ng 25 million for one day. So, Kulang naman sila sa boto. yes, Yun opo. lang. Dahil 2/3 pa rin ang pinag-uusapan dito, attorney Guanzon. 16 pa rin. 16 pa rin, oo. Teka lang, attorney. Sinabi na ni ano. Yun nga. Teka, binanggit dito kasi, attorney, yung mismong obserbasyon ng iba, kaya wala daw ng objection para lang daw matuloy na po itong trial. Baka daw po sa kalikitaan ng trial, mayroon po magmo-motion na wag ng 16 kasi ano na lang tayo 22 na lang ba sila? 21. Baka yun sasabihin, gawin na natin 13. Tingin nyo ba mayroong magmo-motion dito at pagbabotohan dito? Pwede kaya yun? Pwede kaya yun? Hindi pwede yun. Ayun, very good. Kasi wala namang nag-oppose. Sabi nga ni Jesus Soler, I do not hear any objection. Hindi, baka nga diba? daw ngayon, hindi, baka doon sa kalagitnaan ng mga trial na ito, meron ng pag-uusapan na kasi iilan na lang sila. Tingin nyo, walang magagano na, wala. Yung magmamotion na, Hindi baguhin yung mistrial. threshold. Hindi mistrial. Ulit. Yun, okay. Kung ako abogado ng defense, Apa. in that case, we move for a mistrial. That's already unfair. When we Okay. started this, we were informed by the ruling in Bayan versus Zamora. Yun, okay. Will apply. Tapos ngayon, ulitin yung number of votes, that violates our right to due process. Yun. You want to move for a mistrial. Kung ganyan, hindi magpasa kayo ng resolution nyo, uulitin natin ang trial. Ano ba yan? alam mo, Back to kaya hindi zero ako yan, kinukuha ang attorney. abogado eh. Kaya hindi ako kinukuha ang abogado dyan, kuya. Ayun. Kasi masyado ako. Di ba? Feeling Sige, ko nga, gawin attorney. yan. Oh.